Pasalamatan natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh El Shaddai. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay hahanguin natin mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, kabanatang 12, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod. Romans chapter 12, verses 1 up to the following. Marahil ang ating babasahin ngayon ay lagi nyo na pong naririnig sapagkat ito po yung tinatawag nating pamantayan ng pamumuhay Kristiyano. Subalit sa araw na ito, naway tulungan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos upang higit nating maunawaan ang ating pagninilayan. Ang may pandinig ay makinig. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos at kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman, tayo'y marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang meron tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Mga kapatid ko kay Kristo, ang magandang balitang pahatid sa atin ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin ka at sambahin. Magmula
Purihin ang Panginoon. So lahat po tayo na naririto ngayon ay sumasamba sa Diyos. At lahat ng sumasamba sa Diyos ay nag-aalay sa Kanya ng parangal, ng pagdakila, ng pagluwalhati at ng pasasalamat. So, malinaw po ang sinabi ng ating tinunghayan kanina na sino mang sumasamba sa Diyos ay may panuntunang dapat gawin. At ano ito? Sabi doon ni San Pablo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay at kalugod-lugod. Ibig sabihin, pag sinabing kalugod-lugod, ang paghahain ay kailangang malinis, kailangang the best. Kaya naman sa Panginoon, kapag tayo po ay nag-aalay sa Kanya, lahat ng ginagawa natin para sa Kanyang kapurihan ay the best. Amen? Tulad ng init ngayon, ng Espiritu Santo, the best talaga. Amen? May aircon ba tayo? Ha? Bakit ganon? Parang patay eh. Mayroon ba yan? Okay. Lahat ng naiinitan, ngumiti. At batiin ang katabi. Sister Joy. Brother Joy. Happy anniversary. Ang sabi ko last week, ang isusuot sa araw na ito ay ang anniversary uniform. Ang linaw po ng aking instruction. Ano nangyari? Kaya nga pati ako ay nag-green. Dahil sabi ko, today will be a Green Friday. Lahat ng sumunod sa instruction, triple ang pagpapala ng Panginoon. Okay, magpaliwanag kayo sa pulis. Nag-explain kayo, doon, sa police station, magpaliwanag yung di nakaintindi. Okay, sabihin nyo ang salitang pinili. Ayan, ang linaw ng tema natin. Ikaw ay pinili. Naniniwala ba kayong kayo pinili ng Panginoon? Okay. Pag sinabi nating pinili, ibig sabihin may pinagpilian. Pag sinabi nating may pinagpilian, may bilang. Maring ito ay madami or saksakan ng dami. Subalit, what matters most is ikaw ay nabunot, ikaw ay napili, ikaw ay nahalal, ikaw ay naitalaga, ikaw ay pinagpala niya. Sa gawain po ng Panginoon, wala pong aksidente ang pagparito, lalo na ng mga maiingay. Ha? Wala pong aksidente ang pagpunta natin dito kung bakit bigla tayong sumulpot dito. Sapagkat ako'y naniniwala na lahat po ng narito ay tunay ngang tinawag at pinili ng Panginoon. Amen. Wala sa atin ang tatak ng salitang prayer partner ka kung ikaw ay hindi pinili ni Yahweh El Shaddai. Sigaw niyo uli ang salitang, ikaw ay pinili. Ikaw ay pinili. Turo mo kami mo, ikaw ay pinili. Ikaw ay pinili. Pinili. Baka napilit lang yan, ha? Baka napilit lang pagkakapunta rito. Kaya yan nandito. Now, the question is, sa tingin nyo, bakit ka kaya pinili ng Diyos? Bakit ka kaya pinili ng Diyos? Sa dami-dami ng tao sa mundo, ano ba ang meron ka para piliin ka ng Diyos? Kasi kung tayo po, saganang sarili lamang natin, ako nakakatiyak, hindi mo pipiliin ang sarili mo. Ha? Hindi mo pipiliin ang sarili mo. Kasi alam mo, hindi ka karapat-dapat. Di ba? Pero bakit ang Diyos pinili tayo sa kabila ng hindi pagiging karapat-dapat? Sapagkat may nakikita sa atin ang Panginoon. God sees something in us. May nakikita ang Diyos sa atin na tayo ay po pwedeng maging co-worker niya sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. At hindi lamang yun, kapatid ko kay Kristo. Lahat ng napili ng Panginoon, binibigyan niya ng karangalan.
Una, binibigyan ng bagong buhay. Ikalawa, binibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At ikatlo'y, binibigyan daw ng karangalan, sabi ng mabuting balita. Kaya naman, bawat isang naririto, mahalaga sa paningin ng Diyos. Yung katabi ninyo, kahit ganyan po ang itsura niyan, napakahalaga ng itsurang yan sa Panginoon. She is a VIP, he is a VIP, very important person yan sa Panginoon. Kasi ang Lord, ayaw niyang may nawawala. Ang gusto ng Panginoon, kasama niya tayo hanggang tayo ay sumapit sa buhay na walang hanggan. Kaya kapag pinili tayo ng Panginoon, may bibigay sa atin ng Lord. At ano sabi ni St. Paul? Binibigyan ang bawat isang mananampalataya ng kapangyarihan. May power tayo. Kaya nga yung tinuro ng punong lingkod, yung power, 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 totoo yun. Dahil lahat tayo may kapangyarihan. Una sa bibig, anumang sabihin natin nangyayari sa buhay natin. Kaya dapat ang sinasabi, puro positibo. Ha? Pag puro negatibo ang sinasabi mo, mangyayari din yun sa iyo. So anong gusto mo mangyari? Positive or negative? So you choose wise. Amen? Kaya nga sabi mo ulit sa katibo mo, ikaw ay pinili. Himasin mo sa baba, ikaw ay pinili. Yeah. Ikaw ay pinili. Ikaw ay pinili. Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. Siya ang ilaw ng ating bayan. Hallelujah. Siya ang ilaw ng ating bayan. ang tubig at tinapay. Tubig at tinapay ng buhay. Ang Diyos ng Pilipinas. Ang Diyos ng Pilipinas ay ang Diyos na nagliligtas ng magkawalang hanggang Panginoon. Ikaw ay pinili. Amen. Ay pinili, Hallelujah. itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya Ay umawi. ay umawi, ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako. Isigaw sa lahat ng dako, Makinig. makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. 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 Amen! Hallelujah! Alam po ninyo, yung ating anniversary team song, ay, yan po ang literal na sumba ng pagsamba. Pag sinayaw mo yan, hindi pwedeng di ka papawisan para ka nagsusumba. Ano? So, I invited everyone na tayo po ay yumuko, ipikit ang ating mga mata, and let's pray for the Holy Father. Amang makapangyarihan, tinataas po namin sa iyo ang aming Santo Padre,
si Pope Francis sa kanyang karamdaman. Ikaw po, Panginoon, na magbigay sa kanya ng kagalingan at hipuin mo ang iyong lingkod na ito ng iyong simbahan upang ang iyong paghahari ay mahayag sa lahat. Ama, hinihingi po namin ang healing para sa aming mahal na Santo Papa. At ipinagkakatiwala namin siya sa iyo, mahal naming Ina, Birheng Maria. Amen. 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 Okay. Uwian na. Tapos na tayo. Magsiupo tayong lahat. Salamat sa Diyos. Pakibuksan nyo nga ito, nadidiliman ng aking mundo. Ang mga anak ni Elsaday, mahilig sa liwanag. Oo, pag hindi yan maliwanag, hindi makikita ang bumbunan. Diba? Kagabi nga nag-aayos kami, mapaharap ako sa video. Sabi ko, nauubos na naman siya. So, bawat isang pinipili ng Panginoon ay napapabilang sa kanyang kawan. Ang gawain po tulad nito ay tinatawag nating ubasan, tupahan, kawan, prayer meeting, ang daming term na ginagamit. Pero bakit pinili ng Panginoon na ito ay tawaging gawain? Bakit inilagay ng Panginoon sa kaisipan ng punong lingkod sa pag-uumpisa pa lamang nung panahon noon na ang ministry ay tawaging gawain ng Panginoon? Sapagkat meron ditong ginagawa. May ginagawa. Kaya may ginagawa, lahat tayo nagtatrabaho. That's why I call this ministry as co-working ministry of God. Ang bawat pinili ng Diyos ay napapabilang sa kawan niya at nagiging kapareho niyang manggagawa sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Sabi po ng John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ganda nun, ha? So, ang pumili, ang humirang, ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon ay ang Diyos. Sapagkat ang gawain ito ay gawain ng Diyos, sino mang dumating sa dakong ito, tiyak yun, tinawag at pinili ng Panginoon at sinamahan papunta rito. Kaya sa mga nanonood din sa live, kayo rin po ay tinawag at pinili upang makinig sa live. Depende na lamang yon kung kinatamaran ng pagpunta or talagang hindi makapunta or nasa ibang lugar. Pero salamat sa Panginoon sapagkat inaabot tayo ng mabuting balita sa lahat ng kaparaan ng ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya nga, yun daw nanatili. Anong sabi doon? Nagbubunga. So, bawat isang pinili, ang purpose nyo ay to bear fruits. Ang purpose natin, mamunga ng sagana at manatili ang bunga. Yung hindi na uubos ang ating bunga. Ano ba ang bunga natin? Yung bunga ng Espiritu Santo, nagbubunga ba sa buhay natin yan? Yan dapat una nating tinatanong. Kasi kung yan walang bunga sa buhay natin, sayang ang pagpunta natin dito. Amen? Sayang. Nagiging punch tayo ni Manilyn Reynes nung araw na kumakanta ng sayang na sayang lang. Ha? Diba? Kasi sayang talaga. So lahat ng pinili ng Panginoon, araw-araw hinuhubog niya yan upang maging ganap at kasyasya sa paningin ng Diyos. Noong pong isang araw, natutuwa ako sapagkat narinig ko pong isa nating kapatid, sabi niya, nung araw nga, pag nagsasalita si Brother Mike, nadidinig ko sa TV, napapakinggan ko, napapanood ko, pinagtatawanan ko lang yan. Pero hindi ko alam, paglipas pala ng maraming taon, nandito rin ako sa gawain. Marahil isa din tayo sa mga yon. Diba? Na nung una, hindi natin nauunawaan, ano ba itong gawain ng Panginoon? Ano bang meron dito? Pero yan, sagot na yan sa tanong ko, kayo po ang makakasagot niyan. Ano bang meron dito?
Tanungin nyo nga katabi nyo, baka naman alam niya ng sagot. Sister, ano bang meron dito? Pangalawang tanong, sister, bakit laging sa pwestong yan ka nakaupo? Alam niyo po, may nabalitaan ako, pag siya daw ay naagawan do sa pwesto, pinapaalis yung nakaupo. Huwag niyong gagawin yan. Ha? Wala kayong binayaran dito para magkapwesto kayo. Amen? Kaya pag umupo ako doon, iniintay ko kung sino magpapalaya sa akin sa upuan. Sisingiling ko. Bakit? Binayada mo ba ang upuan? So, nilagay tayong lahat sa gawaing ito. Nilagay tayo sa kawan na ito. Bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon, alagaan tayo. Di ba kapag mahal mo, inaalagaan mo? Totoo po yan. Kayo ba, pag mahal ninyo, hindi nyo inaalagaan? Pag tinadyakan nyo, hindi nyo inaalagaan, hindi nyo mahal yan. Kasi ang minamahal, hinahaplos, hinihimas. At alam po ninyo, may ipag-aaral. Sa mag-asawa ito, nadinig ko lamang kahapon, sabi ng statistic, ang lalaki at ang babae daw na tuwing umaga, pagising, bago umalis yung lalaki magtrabaho, ay hinahalikan lagi ang asawa. Yun daw pong mag-asawang yun nagtatagal ang buhay. Hindi, totoo. Kuwan yan, pag-aaral yan ha. Mas mahaba ang hinahaba ng buhay ng mga mag-asawang they kiss each other. Kaya nga napagtanto ko no isang araw, sabi ko, maghahanap na nga lang ako ng halikan para humaba ang buhay ko. Kailan huwag kayo basta mga halik, baka matampal tayo ng di oras. Ha? Kaya nga ako, aso ko, ako na hinahalikan everyday. No choice ako, wala akong kahalikan eh. Hindi, totoo yun. Pansinin nyo, statistic yan na pag-aaral po yan. Lahat daw ng humahalik sa kanilang asawa, humatagal ang buhay ng babae, tumatagal din ang buhay ng lalaki. Meron pa daw time na halos magkadikit ang petsa ng kamatayan. Hindi totoo po, pag-aaral yan. Kasi pag nawala na yung isa, parang yung isa naglulungkot-lungkutan na. Ha? Kaya nga po, sa pagmamahal, ang una nating first love ay ang Panginoon. Kasi pag ang first love mo ay tao, at nawala ang tao, pati ikaw mawawala ka na rin. Either mawawala ka sa mundo, o mawawala ang katinuan mo. Kaya nga, lahat po ng pagmamahal ay ipinakita dun sa binasa natin kanina, dito sa Romans chapter 12. At ang pagmamahal na ito ay pagmamahal sa ministry ng Panginoon. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, brothers and sisters, na sino mang nagmamahal sa ministry na ito ay nagmamahal sa Diyos. Kasi ito po ay pag-aari ng Panginoon. Hindi po ito nilikha ng tao, hindi po ito nilikha ng punong lingkod, hindi rin po ito nilikha nung tayo ay tawagin dito sa Doha, hindi po nilikha ito ng lahat ng mga manggagawa, ang lumikha dito ay ang Panginoon. Kaya po, mahalaga na sinusuri natin sa paglipas ng 15 taon, ano na ba ang estado ng aking pagmamahal sa ministeryo? Ang pagpunta ko ba dito linggo-linggo ay sa kadahilan ng espesyal ang gawain na ito? Or itinuturing ko na lamang ito na isang normal activity every Friday? Lahat po ng ginagawa natin dito ay espesyal sa Lord. Naniniwala kayo doon? Naniniwala kayo? Espesyal ito dahil nagmamahal tayo sa Diyos na may-ari ng gawain na ito. Palakpakan natin ang Panginoon. That's why, every week before we reach the anniversary, if you can remember, I always remind you to return to our first love. Revelations chapter 4, muli mong balikan ang iyong unang pag-ibig. Bakit sinasabi nating returning to our first love? Kasi po, nung tawagin tayo ng Panginoon sa gawain, nag-aalab tayo nun. Nag-aalab. Yung unang attend mo, parang gusto mo umattend ng umattend.
Pero bakit pagtagal ng panahon, nababawasan, dumadalang, at marami po ang hindi ko na nakikita rito? Kasi po, maraming pang-akit ang mundo. Kaya nga, ang sabi doon sa tinunghayan natin, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, pakalimihin ninyo ang tunay na katatayuan ninyo sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob sa inyo. Ang tao pong may matibay na pananampalataya ay hindi madaling matibag. Hindi madaling matibag, maniwala kayo, brothers and sisters. Yan yung tumatayo ng daan-daang taon. Yung pananampalatayang matibay at di matitinag. Sino yung mga yan? Yung mga tinamnan ng salita ng Diyos, nagbunga ang salita ng Diyos, at ngayon, namumunga sa buhay niya ang salita ng Diyos. Yan ang hindi madaling matibag. Sapagkat yung mga madadaling matibag, yan yung mga napunta rito parang naparaan lang. Nandito dahil masaya lang ang gawain. Nandito kasi masarap sumayaw dito. Nandito kasi merong iniirog nandito. Marami na pong ganyan. Umaatin dito kasi may type sa gawain. May gustong tao na gusto lagi nakikita. Pero nung mag-break sila, break na rin ang gawain. Ha? Kaya dapat ang first love natin, balikan natin. At ano ang first love natin? Yung pusong nag-aalab nung una nating makilala ang Panginoon. Nung una tayong tawagin ng Diyos. Ang pag-aalab po ng puso ay hindi dahil tayo po ay may posisyon sa ministry. Kahit po kayong mga attender na naririto at nakaupo, na laging tinuturuan ng salita ng Diyos, pwede rin kayong mag-alab. At sa pag-aalab na yan, ibinabahagi natin ang mabuting balita sa ibang tao. We share the joy of Jesus Christ. We share the joy of the gospel because we love God and we love His ministry. Kaya nga, mga kapatid ko sa Panginoon, balikan ang unang pag-ibig. Dumating na tayo sa punto ng 15th anniversary. At sa pagsapit natin dito, return to your first love, ang sabi ng Panginoon. Nasaan na ang pagmamahal mo sa akin? Hanggang ngayon ba, masidhi pa rin? Nag-aalab pa rin? O kukundap-kundap na? Ang pagmamahal mo ba ay tumangkad na, lumaki, o nananatili kang bansot? Hallelujah. So, nasaan ang level ng ating pagmamahal sa Panginoon? And I thank God sapagkat lahat tayo pinagkalooban ng ministeryo sa Qatar. Hindi man po ako karapat-dapat nung una akong tawagin ng Panginoon, pero nandito pa rin tayo. Hindi man tayo karapat-dapat na tayo ang ginamit ng Panginoon, pero alam ko iisang bagay. Kinausap ako ng Panginoon ngayon at sinasabi sa akin, you are here, you are there because I choose all of you. Pinili kita. Hindi kayo pinilit, ha? Pinili. Sabi ka ba, ikaw ay pinilit. Oh? Hallelujah, napilit lang pala. Kaya pala umatin, hindi, napilit pala. Kahapon tinatanong ko yung ating mga kapatiran kasi yung ating countdown, napapansin ko. May nagsasabi ng ikaw ay pinili, may nagsasabi naman ikaw ang pinili. Now, let me make this clear. In English teacher, eto may English teacher dito. What is the difference between ikaw ang at ikaw ay? What is ang and I in English? You are and... Ha? Ano? Ito, taga-embassy ito. Pag mag-a-apply kayo ng Schengen visa, nandun na yan, ha? Hindi, totoo po yan. Mag-apply tayo lahat, pumunta tayo ng Afghanistan. English ka. Ano difference ng ang at I? Piling malaki ka ng kapatid mo, in-stop mo. Marami dito choosy. Hindi choosy.
ikaw ay pinili at ikaw ang pinili. Kapag sinabing ikaw ay, ikaw mismo ang subject. Tama ba ako? Ay, ikaw ang subject. Pag sinabing ikaw ang pinili, ay magulo pa rin. Kahapon nakuha ko na yung sagot eh. Nakalimutan ko. Ha? Tanungin natin ang eksperto sa salita ng Diyos. Brother Albert, basa. Anong pagkakaiba ng ikaw ay at ikaw ang? Ibig po na ikaw ay, ikaw, point talaga sa'yo. Pag ikaw ang pinili, ibig sabihin, third person. Plural. Generic. Generic po ang... So, may plural, may singular. Tama ba, English teacher? Hindi pa rin? Hindi daw siya kumbisido. Basta isigaw mo, ikaw ang ipinili. Ikaw ay pinili. Yun na yun. At dahil pinili tayo ng Panginoon, na-involve tayo sa kawan. Kaya tayo nandito sa kawan. Sa araw na ito mga kapatid, 4 na M po ang isi-share ko sa inyo. Bakit tayo nasa kawan? 4 na M. Sabihin nyo nga, M and M and M and M. M and M and M and M. Kasi pag dalawang M, M&M, di ba? Ngayon, M&M, M&M. Yan po ang word of the day. Ha? M&M, M&M. So, bakit tayo pinili? Sino ang involved sa gawain ng Panginoon na dapat nating pahalagahan at mahalin? Unang M, hulaan nyo. Maganda? Puro turotot ang alam nyo, ha? Maganda. Unang M, master. Master. Sabihin nyo nga. Master. Ang ating master. Sino ang master natin sa gawain na ito? Ang Panginoong Jesucristo. Siya ang master of the universe. Now, question is, kumbinsido ba kayo na ang Diyos dapat mahalin? Bakit may nagdududa dyan? Ano? Kumbinsido ba kayo na ang Diyos lang ang dapat pag-alayan ng pagsamba? Ha? Kahit po nauubos na yung nasa likod na iyan, ha? Ang Diyos pa rin ang pag-aalayan ng pagsamba. Kumbinsido ba kayo na ang Diyos lang ang dapat papurihan? Amen. Why? Because serving and loving God is the foundation of the ministry. Ang pagmamahal sa Panginoon at sa gawain niya, ang pundasyon ng lahat ng bagay. Dito nagsisimula ang lahat sapagkat dito tayo tinawag ng Panginoon. Amen? Yung lahat ng malakas umemen, pagpapalain ng marami yan. So, kung baga sa pyramid, ang laging nasa top ay ang Diyos. Amen? Laging siya ang puno, siya ang top. Kaya nga po, itong dalawang sumunod na gabi na, ako po'y natutuwa at ako rin po ay may konting lungkot. For the last 15 years, I never invited you to do a novena prayer. Only this time. At ano po itong novena na ito na pinasimulan ng 2 gabi na ang dumadaan? Ito ay paghahanda nating lahat. Hinahanda spiritually, inihahanda ang ating pisikal na katauhan, inihahanda natin ang gawain at inihahanda ang lahat ng tatayo para sa anibersaryo. That's why intercession po ang ginagawa. And I would like to thank those na naglaan ng panahon for the last 2 nights. To tell you honestly, ayoko po ito. O ako tatanungin, ayoko. Kasi tinatamaan sa oras ko. Dahil yan po ang oras ko ng trabaho, oras ng ikot, oras ng labas, oras ng gala. Lahat sama-samahin mo nandun sa oras ng 9 o'clock ng gabi. Pero, dahil sabi ko, kailangan to ng ministry, kailangan i-commit ko ang sarili ko. I tell myself that. Kinausap ko si Ronald Tinaw.
Sabi ko, Ronald, kailangan i-commit ang sarili every 9 p.m. You have to be there. Nasaan ka man, ano mang ginagawa mo. First night, may fireworks sa cornice. Manunood ako dahil ang putok ng fireworks alas 9. Pero dahil ang putok ng panalangin alas 9 rin, wala ang fireworks. Kagabi, nagdadrive ako. Papuntang simbahan, inabot ako. Habang nagdadrive, tuloy ang laban. Alam nyo po, 30 minutes lang. 30 minutes nobina, hindi nyo pa maibigay sa Panginoon. Sana makita ko kayong lahat na nakikiisa. Kasi ang kailangan ng ministering ito, hindi po pagalingan ng tao. Ang kailangan ng ministering ito, hindi paramihan ng tao. Hindi kailangan ng ministering ito yung pagandahan tayo ng gagawin nating lahat. Ha? Kasi kung yan ang purpose ng ministry, babagsak tayo. Manghihina tayo kasi 50% lang yan. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang ginagawa natin dito. Sapagkat lahat ng iniaalay ninyong paglilingkod, importante po yan sa Panginoon. But that is not the 100%. Kung 50% ay paglilingkod, 50% ay dapat mapunta rin sa pananalangin. Sapagkat ito ang magpapatibay sa atin. Ito ang magpapatapang sa atin. Kaya po, muli, nag-aanyaya ko every 9 o'clock ng gabi. Pangatlong gabi na ngayon, mag-join po kayo. I-click nyo lang yung link na yon. Live yan. Hindi yan recorded. At dyan, itinataas natin ang darating na anniversary, itinataas yung mga paparating na bisita na wag umuga-uga ang eroplanong sasakyan nila, itinataas natin ang kung sino-sino dyan, si Brother Gerard, yung magsasalita, lahat po idinadalangin natin. At napakaswerte natin sapagkat binati tayo ng obispo ng Middle East. Nagpadala na ng mensahe ang bishop. Ha? Pinadala sa akin ni Sister Carmela kahapon. Pati bishop na-appreciate tayo. Alam niyo po, nung Sabado, napatakbo kami kay bishop kasi nandyan. Napamiting kami ng oras doon sa kanyang bahay. Sabi ni bishop, let me see your program. Binigay ang programa. Hindi lang programa ang naibigay. Bago umalis, pati barley binigay. May tindera ng barley. Bishop, try this barley. Sabi ni Bishop, what's this? Grass. What's me? Goat? Kala ng obispo, ginawa na siyang kambing. Binigay namin ang program. Nagbasa ang bishop, sabi, what is this? Almosalang bayan. Sabi, what will you eat in this almosalang bayan? You will eat, Lolita Alcaraz. Kala niya si Lolita Alcaraz ay spicy food. Kasi karas. Kala niya maanghang. Hindi niya alam, totoong maanghang yan. Ha? Binasa. Tapos sabi niya, then your program will start at 10:30. Yes, Bishop. Okay, 10:30. Binasa, yun daw. Yun. Sabi niya, what time ang aking program? Sabi, papalabas po ang video nyo ng alas 11:45. Tapos sabi niya, then 11:15, welcoming the Holy Spirit. Sabi niya, nagsimula na kayo pero ang Holy Spirit late dumating. Dadating siya 11:15. Paano kung na late? Ha? Naku, sakan kami ng katatawa doon. Pero ganun pa man, nakakatuwa ang ating obispo sapagkat na-acknowledge niya na ang gawain. Na noong una, halos mga rag po kami dahil nagulat kami na hindi niya kilala ang El Shaddai. Dahil nadamay tayo sa kagagawa ng iba. Ha? Pero ngayon, yung nadamay tayo dahil sa kagagawa ng iba, pati sila kilala na rin. Kaya ang nangyari po dito sa Qatar ay purpose din ng Panginoon upang yung nandoon na hindi kumikilos, lumapit din sa Kanya. Diba? 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 Palakpakan natin ang Panginoon. So, laging si Yahweh El Shaddai ang nasa top because He is our Master. Kapag hindi po Diyos ang ating Master sa ministering ito, hindi nakaugat o nakaugnay sa Panginoon, walang kwenta ang gawain. Wala pong kwenta ang gawain. Kaya dapat ang Diyos lang. So, unang M, ano? Our Master. Kaya nga, sabi po ng Romans chapter 12, yung binasa natin kanina,
na ito daw ang dapat maging pamantayan ng pagharap natin sa Panginoon. Sabi doon ni Paul, ipinamamanhik ko sa inyo. Ano ibig sabihin ng ipinamamanhik? Nakikiusap. Ito po ay masidhing pakikiusap. Ipinamamanhik ko sa inyong lahat na ialay ninyo ang inyong sarili bilang kalugod-lugod na hain sa Diyos. Ito po yung sa English na didinig nating ano? Ano yung kalugod-lugod at ganap na hain? Holy, acceptable sacrifice. Nadidinig natin yan, di ba? May kanta niyan eh. Hindi yun. Basta may gano'n, holy, and basta yun na yun. Para sa Holy Spirit yata ang kanta yan, hindi. Oh, gospel choir talaga sa Manila, oh, pareho nang inakanta. Oh, huwag ka na umalis dito. Ihanap nyo ng trabaho din Sister Rosini para hindi na bumalik na ng Abu Dhabi yan. So, ipinamamanhik. Ibig sabihin, matinding pakikiusap ang ginagawa ni Paul. Bakit daw ialay natin sa Diyos ang ating buhay? Nakalugod-lugod at ganap? Kasi He is the master in our life. Siya ang master ng buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ang Diyos, ang master ng buhay mo. At dahil may master ka, papasok tayo sa pangalawang M na pinahahalagahan sa gawaing ito. Ano yon? Ang ministry. Second M is the ministry. Ang ministeryong ito. Ano ba ang ministry? Ano ba ang ministeryong ito? Ang gawain na ito mismo yung gawain. Tawag natin dito, the work of God. The work of Yahweh El Shaddai. Pagawaan niya to. Kumbaga, nandito ang trabahuhan. Now, may tinatrabaho tayo dito. At ano yung tinatrabaho natin? Manalangin, itanim sa puso natin ang salita ng Diyos upang tayo daw ay mamunga. Kasi kapag hindi tayo natamnan, hindi yan tumubo ng maayos, hindi yan nadiligan ng salita ng Diyos at ng pananalangin natin, ano mangyayari? Maluluntoy, mamamatay, walang bunga. Kaya nga, kung may tao mang dapat mag-ingat at magmalasakit sa gawaing ito, dapat tayo yun. Tayo yun. Hindi lang kami, tayong lahat. Kasi dito sa gawain na ito, dapat dito ang mga tao dito nagtutulungan, hindi pinagtutulungan. Magkaiba po yun. Ang gawain ito ay nagtutulungan. Pag may kailangan ng isa, sabihin sa kabila. Kaya sabi ko nung isang linggo, kausap ko ang dance at ang choir, kapag may kailangan ang dance, humingi ng tulong sa choir. Kung kailangan may malaman, humingi ng payo. Kung ang choir may kailangan sa dance, humingi ng tulong sa dance. Ibig lang sabihin, give and take relationship. Nagtutulungan. Hindi pinagtutulungan. At sa totoo lang po, nakakatuwang isipin kasi for 15 years na nandito ako, nakita ko yung malaking revolve ba yun, yung umiikot? Yung cycle ng ministry. Noong po tayo nagsisimula, ang ating pong mga dancer, ang mga praise dancer ay mga majujonda. Mga matatanda. I still remember on the 3rd anniversary, may isa pa tayong majonda na dancer na nahulog sa stage. Kilala niyo yon? Kasi nakapila na, pilang-pila na, gaganda ng mga baro, may pag-ganong-ganon pa. Nakapila. Sabi nung nagtuturo, usod, makikita kayo, usod, tago. Tago naman. Matanda, hindi nakita, butas na pala ilalim ng stage. Tapos nalaglag, boom, bagsak siya dun. Nasaan si sister? Ito po ako. Yung pala, nakatihaya doon sa lapat. Nalaglag pala. Pero hanga ako doon. Iningatan ni Yahweh El Shaddai mga buto nun. Wala man daw nabali kahit isa. Amen. Nakangiti pa siya pagbangon niya. Galos lang ang katapat niya. Bakit? Kasi may pag-iingat ang Panginoon dito. Alam niyo ba lahat tayo naglilingkod sa Panginoon, protektado tayo? Para tayong gumagamit ng sabon na safeguard.
tsaka Dettol. Ha? May proteksyon galing sa Panginoon. Amen? Protektado tayo kahit saan tayo magpunta. Ha? Naalala ko noon, na-aksidente ako. Ang sasakyan, yuping-yupi. Pero kaming 3 sakay, ni galos wala. Makakita nun, di ba biyaya ng Panginoon yun? Oh. Dati naalala ko din, diyan sa taas na yan, sa hagdanan, may nalaglag pa dyan. Dati nagpagulong-gulong hanggang doon sa 2nd heaven. Kasi tawag ko dito 3rd heaven. Itong 3th langit. Kasi pag nandun ka sa baba, yun ang 1st heaven. Sa kalahatian ng hagdan, 2nd. Ito 3rd heaven. Kaya po, literal yung Bible, may 3rd heaven. Ito na yun. Nasa 3th langit kayo ngayon. Kaya po, pag nandito tayo sa gawain, dapat tayo ay mga receptive. Tagatanggap. Nagre-receive. Ha? Receive and receive. But those you receive, that is the love that you have to share. That is the knowledge that you need to share. Kailangang ibahagi ang natutunan at ang tinanggap. Kasi pag ang tinanggap mo ay hindi mo ibabahagi, mabubulok yan. Tingnan mo. Pag ikaw, hindi ka marunong magbigay, itsura mo mukha kang bulok. Ha? Totoo yan. Di ba? Yung mga tinatago daw pag matagal nakatago at hindi na nagagamit, ano nangyari? Bumabaho, pumapangit, nasisira. Kinakain ng anay. Kaya nga nung araw, may mga plato po ang aking nanay, mga ganon. Ang mga plato ay nasa istante. May 2 taong nakalagay, parang Harit Reyna ata yun, o prinsipe na nagsasayaw na ganon. Ha? Buhay pa yon hanggang ngayon. Nakatago pa rin sa istante. Ha? Bakit ayaw gamitin? Kasi para lang daw yun sa bisita. Buti pa ang bisita, kumakain sa maganda. Ano? Yung may-ari ng bahay sa luma kumakain. Diba? So, kung nire-remind tayo sa gawaing ito, lagi po nating tandaan, iyon ay reminder ng Panginoon. That's why in this ministry, yung preacher nagsasalita po yan. Nire-remind tayo about our ways and manners ng service natin sa Panginoon. Kaya po, kapag nire-remind tayo, huwag tayong magagalit sa nagsasalita. Kasi, ang focus natin, kaya tayo nire-remind, ay para yung ginagawa natin, ma-assess natin. At dahil na-assess natin, malalaman natin, tama pa ba ito? Mali ba ito? Kalugod-lugod ba ito sa Diyos? O ako na lamang ito? Kasi minsan, pag sa katagalan ng panahon, nagiging complacent tayo. Yung ginagawa natin noon, yun at yun na lamang. Kaya, para bagang, regular na to, ito na yun eh. Diba? Wala nang bago. Pero lagay natin tandaan, brothers and sisters, araw-araw, sariwang-sariwa ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga may kanta dyan, diba? Sabi, pag-ibig mo ay hindi magmamaliw. Kantahin nyo nga. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y dakila. Everybody sing, pag-ibig mo ay di nagmamaliw. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila. Dapat ka't dakila. Kaya brothers and sisters, sa tuwing pumupunta tayo dito, lagi natin tandaan ang pag-ibig ng Diyos sa ministry, ang pag-ibig ng Diyos sa simbahan, sa tuwing tayo dadalo ng Santa Misa, pag-ibig na laging sariwa, bawat umaga. Palakpak na malakas!
So, unang M, Master. Ikalawa, the ministry. At sa ministering ito, congratulations sa lahat po ng nagtagal dito na punong-puno ng pagmamahal sa gawain. Congratulations. Sabi ng Panginoon sa atin, anak, job well done. Job well done. Kaya po, lagi kong bukang bibig na sinasabi sa inyo, lahat ng gagawin nyo sa ministry, ibigay nyo yung pinaka-the best. Umpisa pa lang sinasabi ko yan, ibigay ninyo ang the best hanggang kaya nyo. Kung kakayahan ninyo na pinagkaloob ng Panginoon umawit, gawin ninyo ng buong husay at galing para sa Panginoon. Hindi dahil tayo nakikipag-competition sa iba, no. Kinakanta nyo yan, tinutugtog nyo yan, sinasayaw nyo yan dahil sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, cycle ng gawain noon, puro madjujonda. Ngayon nakakatuwa, mga bata. Ito ang mga bata. Pero itong darating na week na to, pabibigyan ko sila ng seminar. Sapagkat gusto ko na ang mga bata, malaman ninyo bakit kayo sumasayaw sa gawain. Bakit kayo naglilingkod sa gawain. Kasi pag ang bata ay naturuan natin, sila ang magiging future dito. Aba, ako'y natutuwa pag nakikita ka, maiisip mo bang lalaki si Medjoy ng ganyang kalaki, sumasayaw dito? Si Moira, lumaki ng ganyan. Ha? Ang daming lumaki. Ha? Si MJ, lumaki rin. Hallelujah. Talagang malaki. Ha? Umabol yata. Umabol sa piyesta. Naglaki. Di ba? Nakakatuwa. Oh, yung head ng music ministry, lumaki rin. Oh. Di ba? Pag tinitingnan ko po ang mga picture namin nung nag-umpisa, first year, ang papayat. May picture kami na magkakatabi kami, si Brother Eric, ako, Sister Carmela. Ay, kagandang tingnan. Parang kagagaling mag-sumbat, mag-gym. Pero ngayon, parang galing lagi sa handaan, ano? Oo nga. Ha? Tsaka alam nyo, yung mga nagtatabaan, yung mga nakakahalik daw yan. At ito naman ang maganda. Ito ang maganda. Tuwan-tuwa ako dito sa pagkatinga mo. Ha? Si Brother Ray nawala dahil busy sa kanyang trabaho. Pero may pinalit. Di ba? Kaya dapat mag-aral kang mabuti ng pag ganyan-ganyan. Hindi, alam niyo, ang mga kabataan, dadating ang panahon, sila na yung papalit sa atin. Yung mga kondito, mga nasa dulo na ng alanganin. At sa ministry po, pag tayo ay naglilingkod, wag na nating maging bukang bibig yung aalis ako sa ministry. Ako'y magre-resign. Habang ginagawa ko ito kagabi, kinakausap ako ng Panginoon. Bakit? Kasi kung alam mo na ang ministering ito, ministry ng Panginoon, alam mo na ang tungkulin na ibinigay sa iyo ay paglilingkod na walang urungan. At ang paglilingkod po ay malaking privilege. Sumasayaw ka dito, pribilehiyo yan. Tumutugtog ka dyan, pribilehiyo yan. Kumakanta ka, privilege. Nag-ooperate ka dyan, privilege ka. Ha? Lahat ng tumatayo sa gawain, nagbibigay prayer request, privilege yan. Ang tanong, Brother Ron, paano kami mga nakaupo? Anong privilege meron kami? Pabibigyan kayo ni Lord ng SSS. Tsaka ng pag-ibig. Ah. At mag-o-open kayo ng video. Aba, maganda ang privilege niya kahit mga nakikinig lang tayo. Kaya nga sabi ko, yung mga nakikinig dapat nagbabahagi din kayo. Yung napakinggan nyo dito, ikwento nyo sa katrabaho nyo. Matatangay nyo yan dito. Sino na may akay next week? Taas ang kamay. Madami. Ang pangako natin sa Panginoon, mag-aakay ng tig, 5 pataas. 5. Taas yung 2 kamay nyo. Sigaw nyo, Panginoon. Pangako. O bakit bumababa ang kamay ng iba? Sabi, pangako. Uli.
Panginoon. Pangako. Mag-aakay ako ng 5. Bakit 5? Kasi ang Panginoon, pag nag-multiply, 3 doble, 15 times ang biyaya natin sa Panginoon. 15 beses, answered prayer request tayong lahat. Amen? Amen? Kaya 15 ang aakayin nyo ngayon. Minimum of 5, maximum of 15. Ano naman ang pangako ng Diyos sa mga nandito ngayon at sa mga nagsaserve? Sabi ng pangako niya, aking ililigtas ang mga tapat sa akin. At iingatan daw niya ang sino man taong siya'y kikilanlin. May pag-iingat. Pag tumawag, laging handa daw ang Diyos na tayong lahat pakinggan. Kung namumroblema, may hilahil, sinasakluluhan. Kaya nga ang Diyos natin dito sa gawain is a God who is more than enough. Kailanman hindi nagkukulang, hindi nababangkrap. Kasi ang Diyos natin na hindi nagkukulang, siya rin na nagpapastol sa atin. Kaya nga sabi na isang kanta, ikaw ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kantahin nga natin yan. Praise the Lord. Praise God. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di magtitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y iyak at lubos. Di magpipigil sa pag-awit, Pagkat ikaw ay mabuti. ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa kanya. At higit pa, Biyaya mo. biyaya mo'y sagana at umaapaw sa kanya. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahiling ka, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa. Lahat taas ang Panalangin kamay. natin, Panginoon. Di mangangamba. Hallelujah. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di magtitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y iyak at lubos. Di magpipigil sa pag-awit, Pagkat ikaw ay mabuti. ikaw ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Amen. Hallelujah. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa bata. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umaapaw sa bata. At higit pa, sapat ka sa lahat kong pangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahiling pa, pagkat ika'y O sapat minsan na. pa. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa bata. At higit pa, Biyaya mo. ang biyaya mo'y sagana at umaapaw sa bata. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat Wala na. namang mahihiling. Wala namang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Wala nang mahihiling pa. Wala namang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Sabay-sabay tayong lahat. Okay. Sandali. Huwag kayong aalis dyan. Tayo lang kayo dyan. Harap doon sa kanila.
Alam nyo talagang ang Panginoon pag nagbibigay ng biyaya, sapat na tigit pa. Tsaka ang Panginoon laging binabalanse ang mga buhay ng tao. Amen? Sa tingin nyo, kung sila ay barko, balanse ba? Balanse ba? Ha? Ha? Kasi pag iyon napunta rito, gaganon ang bangka. Pero, balanse, no? So, palakpakan natin ang Panginoon. O, sige. Takbo na papuntang Antarctica. Okay, upo pa tayo. Meron pa konti. Bilisan na natin. So, 2 M na. Unang M, Master. Ikalawa, Ministry. Ikatlo, ano hula nyo? Anong member? Natawa ko dun Member? Ministers. Ministers. So may Diyos, Master. Ang Diyos lumikha ng ministry, yung trabahuhan. Nung nagawa niya trabahuhan, may kailangan siyang ilagay dito. At sino yung mga nagtrabaho doon? Mga ministers. Yung malalaki ang utang na loob sa Diyos. Tayo yun. Tayo yun. So, ang gumaganap sa gawain ng paglilingkod ay tinatawag na mga ministers. Preacher, minister yan. Choir, nagmi-minister yan. Tumutugtog, nagmi-minister. Aser, membership, humahawak doon, nagmi-minister yan. Lahat tayo dito, nagmi-minister. Kaya yung pumapalakpak sa Panginoon, nagmi-minister din yon. Ha? Pinapakita natin sa buong mundo na ang Diyos lamang ang dapat nating palakpakan. Amen? Nakakita na po kayo ng lamok? Ay, pag kayo po hindi nakakita ng lamok, hindi po kayo taga-earth. Ha? May kwentong lamok. May batang lamok. At ang batang lamok po na ito ay pinanganak mula sa pagiging itlog at tuwang-tuwa siya. Dati kwentong cockroach tayo, di ba? Kwentong ipis. Naalala niyo pa yung ipis? Yung may ipis na nagsayaw, may ipis na lumipad, naghalaman. Ito naman lamok. Sabi ng lamok, ng tatay na lamok, sabi, nagpaalam yung anak, sabi, Tay, pwede na ba akong lumabas? Sabi niya, sige anak, lumabas ka. At sa kauna-unahan na pagkakataon, ang lamok pong bata ay nakalabas sa kanilang lungga. At sa kanya pong paglipad, siya po'y galak na galak. At siya'y bumalik sa kanyang tatay. Sabi niya, Tatay, ang ganda pala sa labas. Sabi niya, bakit? Kasi yung unang lipad ko, siguro sa sobrang ganda ng pakpak ko, lahat ng nakakakita sa akin, pinapalakpakan ako. Palakpakan daw mga tao, palakpak. Sabi ng tatay niya, anak, lagi na mong tandaan, ang pumapalakpak sa'yo, minsan sila din ang papatay sa'yo. Kala niya pinapalakpakan siya. Yung pala, pinapatay na siya. Anong aral ng buhay? Sa Panginoong Hesukristo nga, kung sino yung mga nagpapalakpakan sa likuran niya, at the end, sila'y sumisigaw na ipako sa cross. Diba? Kaya po, sa gawain ng Panginoon, hindi tayo dito nabubuhay dahil tayo pinupuri at pinapalakpakan ng ibang tao. Kasi dito walang pagalingan. Ang iniaalay natin dito lahat para sa Panginoon. Kaya nga po, pag ako halimbawa, alisin ako sa gawain o alisin ako sa ministry, maglulupasay ako. Iiyak ako. Bakit? Yan po pinagninilayan ko kagabi. Sabi ko, paano kaya kung tanggalin ako ng Panginoon sa ministry? Siguro maglulupasay ako, iiyak ako. Mawala ako sa sarili. No? Kaya, bakit kaya? Dahil pribilehyo ang maglingkod. Kapag tinalaga ka dyan, huwag laging bukang bibig mo pag nahihirapan ka, aalis ako, magre-resign ako. Pati ako tinatamaan dito kasi minsan pumapasok din po ako sa puntong ganun. Kala nyo kayo lang? Di, ako rin. Kasi sinasabi ko sa inyo, patama sa sarili ko to. Dahil ako mismo kinakausap ng Panginoon. Kaya hindi habang panahon nandito tayo, we are lucky kung tayo ay nakakapaglingkod. We are so blessed. Kasi hindi lahat ng tao pinili at tinawag sa ministeryo para magministeryo ng iba. Ang
problema sa iba, ang tingin nila sa pagseserve sa gawain, maliit na bagay. Kaya pag pinapasalamatan ko kayo, huwag niyo sasabihin, ay okay lang yan brother, maliit na bagay lang yan. Wow, maliit ka dyan. Ha? Ang paglilingkod po ay hindi maliit na bagay lamang na ginagawa natin. Bakit? Kasi para sa akin, brothers and sisters, ang ginagawa nyo, pati pag-upo nyo dyan, lahat ng ginagawa natin dito ay dakilang gawain para sa Diyos. Ikaw ay dakila. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ay dakila. Dakila. Magwalis lang dito, dakila yan. Magpatong-patong lang kayo ng bangko dyan, pag uwi nyo, dakila yan. Pero ang sama, pinag-inuman nyo, iniiwan nyo pa dyan. May tagalikpit kayo, kadakila mo talaga. Ha? Mula ngayon, walang mag-iiwan ng pinag-inuman sa gawain pinagdausan. Ginagawa nyo, mangangapi kayo, parang sinihan ng ministry. Pag inaanto kayo, dadalhin nyo pa dito yung cup ng kape nyo, inom kayo ng inom, tapos iiwan nyo dyan sa lapag. Pag ikot ko mamaya, may nakita ko dyan, ipagdadasal ko yun, nag-iwan yan. Next week, wag na mag-iwan. Kaya po, kayong mga nagmi-minister, tayong mga nagmi-minister, when we give to the Lord, give the best, give your best. Sabi nga, give your best shot. Ha? Kasi wala nang ibang best na ibibigay. Hindi gusto mong maging best dahil nagmamagaling ka, hindi yun eh. You're giving your best dahil ang pinag-aalayan mo is the best God. Kaya kahit maglinis ka lang dyan, magkuskos ka, the best yung ginagawa mo. Dakilang gawain yan. Pag may panawagan, tumutulong ka, dakilang gawain yan. Pero pag ayaw mong pumunta, tumatakas ka, kay dakila mo talaga. Ang Diyos ang naglagay sa bawat isa sa atin dito, hindi tao. Hindi po tao. Tandaan nyo yan. Then, wag po tayong papayag na dadating tayo sa punto ng buhay natin na aalis tayo sa ministry dahil may hindi tayo nagugustuhang tao. Wag niyong gagawin yan. Kasi alam nyo, kapag dito may hindi ka nagustuhan, umalis ka, lumipat ka dun sa iba, tinitiyak ko sa'yo, dadating din ang time, doon may hindi ka rin magugustuhan, aalis ka rin. Nung isang araw, may pinagkukwentuhan kaming ganyan. Lumipat sa LNB, lumipat sa Divine Mercy, lumipat sa ganon. Bagsak niya ngayon, nag-aaser. Maniwala ka. Walang 6 na buwan, magre-resign din sa aser yan. Makita mo, kung na niya, nangungumunyo na, nagsusubo na. Ha? Kasi ganun ang tao eh. Pag may nakakainisan ka, gusto mo layasan. Diba? Hindi ganun. Ang may problema nun, ikaw. Attitude mo ang may problema. Kayo mga umalis na dito, lumipat, tinitiyak ko sa inyo. Paglipat nyo, dadating din ang time, hindi ka magugusto, doon aalis ka na naman. Nasa sa tao po yan. Ang pagbabago nasa atin, hindi sa ministry. Kasi nga ito, gawain ito ng Panginoon. Kung ang focus mo dito si Kristo at ang salita ng Diyos, kaliwali ang ibang bagay. Kaliwali. At brothers and sisters, bawat isang naririto, bawat nabubuhay ngayon, sa isang iglap lang kaya tayong kunin ng Panginoon. Tandaan natin, ang katapat ng lahat ng bagay sa mundo ay ang salitang isang iglap lang. So kung ang katapat ng lahat ng bagay sa loob ng isang linggo na dumaan na ito ay isang iglap lang, hindi mo ipagpapalit ang gawain ng Panginoon sa trabaho. Lalo't kayang-kaya mong pumunta rito. May mga nagtatrabaho po ng overnight na nandito ngayon. And I know you. And alam ng Panginoon kung sino kayo. Nagtrabaho overnight, ang tulog 2 oras, but they are here. Bakit? Because they love God. At nakatitiyak ako, sino mang nag-alay ng oras, ng panahon para sa Panginoon at sa mabuting balita, sabi ng Panginoong Jesucristo ay ano? Tatanggap ng makaibayo sa buhay na ito at sa darating. Ang problema ito. Nagsalita si Brother Ron, nagsalita si Brother Eric, si Brother Albert, si Joffrey, si Brother Ray, nagsipagsalita. Tinamaan. Nasaktan. Ha?
Ang dami pong ganyan. Tinamaan sa tok, nasaktan sa tok, ayaw nang umaten. Namimili na ng pupuntahan. Kapag po ang preacher ay nagsasalita ng totoong salita sa inyo, at salita ng Diyos yon, dapat po kapag ikaw ay matibay na Kristiyano, hindi ka na na-offend. Hindi konting sinabi, ay nakaka-offend naman yan. Bakit? Pag pumupunta ka sa gawain ng Panginoon, ang dapat mong hinahanap dito, yung tamaan ka, yung masapul ka. Kasi yung aral na iyon, na iiwan sa ng Panginoon, doon ka muling huhugot ng lakas. Doon ka buhugot ng lakas para baguhin mo yung mali at ituwid ang dapat ituwid. Kaya nga, ang ministry ng Panginoon is a place of improvement. Lugar ito ng pag-i-improve. Hindi nadidegrade, tumataas. Ang level, nagle-level up. Kung dati, ikaw si Marisa 1.00. Ngayon, ikaw na si Sister Marisa 3.00. Big sabihin, tumalon ka, hindi lang isang talon. Ilan? Nakatatlong talon ka. Bakit? Kasi nakatatlong talong ka na dahil ang Diyos na sinamahan ka sa gawaing ito mula nang tinanggap mo siya, naglingkod ka sa Kanya, nakinig ka ng salita niya, lumulubo, lumalaki na. Minsan po alam nyo, hirap akong sumigaw. Kasi ang huling x-ray ko ang sabi, meron akong heart enlargement. Totoo po yun. Hindi ko kinukwento yan sa inyo. Nung una, heart attack. Ngayon, heart enlargement. Kaya bawal daw ako magalit. Pero talagang pag dumadating na po ang anniversary, hindi pwedeng hindi ako ma-stress. Nararamdaman ko siya sa kasuot-suotan ng aking mga buto. Kaya pag sumusuot na sa buto ko ang stress, sabi ko, ay, anniversary na nga. Pero ang dalangin ko ngayon, at naway, isama nyo rin ako sa panalangin nyo, sabihin nyo, Lord, sana po, gumaling ang puso ni Brother Ron. Hindi na nag-i-enlarge. Iyon lang po ang panalangin ko. Na yung mga sakit, tanggalin ng Panginoon para matagal ko pa kayong mapaglingkuran. Amen. Amen. Kaya po tayo nandito, pag nakakadinig tayo ng salita ng Diyos, sama-sama tayo, mga tao tayong lumalaban sa kaaway. Ang kalaban natin dito, demonyo. Kaya po pag nagagalit kayo sa preacher, tandaan ninyo, kahit nagagalit kayo dyan, ang preacher na iyan ay kasama ninyong lumalaban sa kaaway. Hindi siya ang dapat kinakalaban. Totoo yan. Hindi siya dapat kinakalaban. Ang problema, may hindi ka nagustuhan sa sinabi. Ha? Kumprontahin ko nga ito. Ano ba yung sinasabi nito sa akin? Ako yun na. Ha? Wala naman tinukoy na ikaw. Assuming ka. Ha? So, kapag ikaw po ay mahilig mamuna sa sinasabi ng nagsasalita, na laging tingin mo, ikaw ang binabato, ikaw ang tinatamaan, hindi po healthy yun sa buhay spiritual. At ito po, kahit hindi nyo gusto ang pinatatayo ng Panginoon sa harapan, kahit sino pa yan, mapapare, mapapreacher, o mapabisita, o kung sino mang tumatayo, kahit hindi nyo po gusto, wag na wag kayong magsasalita ng masama ng talikuran laban sa kanila. Kasi Biblia po nagsabi, kapag siniraan mo, nilapastangan mo, sinalbahe mo ang lingkod ng Panginoon, ang kalaban mo ang Diyos. Pero kapag yung lingkod ng Panginoon, minahal mo, inalagaan mo, sinuportahan mo, ay, nako, tinitiyak ko sa inyo, kung anong ginawa mo doon, ibabalik sa iyo ng Panginoon 3-4 times. Kaya po lahat kami tumatayo dito, kami po ay nagpapasalamat. Kasi minsan, pagkayari mo mag-talk, may nag-aabot ng lugaw, may nag-aabot ng, ng champurado, lahat po inaabot. Ha? Nagtaka ko, sabi ko, sa tagal kong nagtotok dito, wala man nag-abot sa akin ng pera, 15 years na ako dito. Sabi kasi sila, ba't aabutan mo yan? Taga-bangko yan. Mas mayaman pa sa'yo yan. Ay, talagang mayaman tayong lahat.
Hindi ko po sinasabi ito dahil gusto ko abutan niyo ako ng pera. Sinasabi ko po ito dahil sinasabi kong mahalin ninyo ang mga naglilingkod sa Panginoon. Dati nga sa mga choir, may nag-aabot pa sa choir dati, di ba? Pag-abot, diretso agad sa western. Yun. Doon siya punta. Hindi man naisip bigyan yung mga kasama sa tribo. So, ang nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa ministry, nagmamahal sa mga minister, at ika-4 na M, ano? Hula, member? Hindi. Ministering. Ministering. So may nagmi-minister, may mini-ministeryo. Ano ni ministering? Ito yung paraan na ginagawa sa paglilingkod. So tanong, paano ka nagsiserve? Kayo mga nagpupunta rito, nakikinig sa salita ng Diyos, paano kayo nagsiserve kahit na nakikinig lang kayo? Sabi ko, share, share, share. Ibahagi, ibahagi, ibahagi. Kasi ang bagay na hindi binabahagi ay nabubulok. Dapat, kung nandito ka, nagpa-participate ka. Kung may event ang simbahan, nagluluto ka ng hotdog. Nagpa-participate ka doon. Amen? Nakakatuwa, last week, puro daw hotdog ang paninda. Tuwan-tuwa sila, ubos ika lahat. Malahotdog ika ang gabing ito. Sabi nung nakaraang linggo, ubos ang kanilang paninda. Kaya lahat ng nandito, kamanggagawa ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ikaw ay kamanggagawa ng Panginoon. At dahil kamanggagawa kayo ng Panginoon, you will always see me an appreciation. Napapansin nyo, may time na pag ako po'y natutuwa, binabati ko talaga. I appreciate those who give their best for the glory of God. I always appreciate yan. Kailangan ng tao yan. Sabi ng iba, ay, pag sa Diyos mo ginawa, hindi ka na dapat pinupuri. Ay, hindi po. Mali yun. Kasi ang Diyos di naman magsasalita. Hindi naman sasabihin, ang galing mo. Walang ganun. Alang gano'n. Pag gumuli, magulat ka, sino ka? Ding, ang bato. Kala mo may lumalabas. Ang Diyos hindi po magsasalita. Gumagamit ang Diyos ng tao. At mahalaga po, mga ministry leaders, ministry heads, purihin niyo ang kamiyembro niyo. Kapag natatapos ang gawain, sabihin niyo, mga kapatid, ang galing ng ginawa niyo for the Lord, nakaka-bless. Iba po ang ina-appreciate. Iba. Kaya huwag niyo sabihin na dito hindi kailangan ina-appreciate dahil pag sa Diyos hindi naman kailangan, walang ganon. Hindi nagsasalita ang langit. Bubuhos dyan ang buhos. Ganon. Alang ganon. Ilusyon yun. Purihin nyo. Kapag yung katabi nyo maganda ang baro, sabihin nyo, ay sister, ang ganda ng baro mo ngayon. Purihin nyo. Sister, ang ganda ng lipstick mo ngayon, parang brown. Di ba? Di ba? Di ba? Ganun dapat. Purihin yung katabi nyo. Sabi mo, brother, ang pogi mo ngayon Parang may inaakyat ka na naman Inaakyat na bahay. Akyat bahay pala, no? So for the last 15 years, brothers and sisters, nakalipas na ang mahabang panahon pero nakaka-bless isipin na lahat tayong nananatili sa gawain ng Panginoon ay patuloy na inaalagaan at pinoproteksyonan ng Panginoon. Amen? At tayo pong inaalagaan ng Panginoon, dapat hindi habang panahon nagiging alagain tayo. Yung iba kasi alagain Mula noon, nakaupo lang dyan. Ini-invite mo mag-serve, ayaw. Hindi po dapat alagain, dapat dumadating ang time, ikaw na rin ang nag-aalaga. Iyon ang tinutukoy ng mabuting balitang binasa ko kanina na ang lahat ng naglilingkod sa Panginoon ay nagbubunga. So may fruits, nagbubunga tayo. Sapagkat ang kaloob ng Diyos sa buhay ng tao, hindi lang pinakikinggan. Pag sinabuhay mo yan, kapatid, magle-level up ka. Believe me. Magle-level up ka. Kapag ang ini-strive mo sa buhay mo ay maging the best ang ginagawa mo for the Lord, ipagkakaloob sa'yo ng Panginoon na maging saksakan ka ng galing. Bakit ipagkakaloob sa'yo yan? Kasi kailangan ng Diyos sa ministry niya ang mga taong saksakan ng galing, pero mababa ang kalooban. Tandaan po ninyo yan. Dito, the best ang ibinibigay. Kaya pag may nagsabi dito na,
Hindi dapat the best. Huwag kayo maniniwala doon. Di totoo yun. Ang binibigay nyo sa Panginoon, pinaka. Kasi nag-o-offer ka, naghahain ka. Pero sa naghahain ng the best, huwag lalaki ang ulo. Kasi pag sa Diyos hinihahain ng paghahain, ang lahat ng papuri sa Kanya lang. Sa Kanya. Kaya nga pag naririnig ko sa iba, sabi nila, nakaka-bless po ang Qatar kasi ang galing po ng choir ninyong kumanta. Ang galing ng banda. Lagi kong sagot, salamat sa Diyos, biyaya niya yan. Dapat ganun din tayo. Kapag may pumupuri sa atin, oy sister, ang galing mong kumanta, nagkanda iyak-iyak ako, pati si Pungko labas. Ha? Anong sasagot mo? Yung iba sabihin, oy hindi naman po. Oh, charing. Paniwala ko sa'yo. Hindi ganun. Ha? Kala binobola ka. Hindi, pag sinabihan ka ng ganun, sister, ang ganda mong kumanta, na-bless ako. Sabi mo, ay salamat sa Diyos at ginamit niya ako. Kasi totoo naman magaling ka talaga. Anong gagawin mo? Diba? Kasi yung galing mo, hindi naman sa'yo galing yung galing sa Diyos yon. Kaya kapag yung galing mo napupuri, ang pinupuri doon ang Diyos. Ha? Ano pa gusto niyo marinig? Tapos na. Wala nang M. Ano yung panlima? Member. Sabi nila, ba't kami naiwan yung member? So, panglima, idugtong natin. Member, wala na sa kodigo. Member. Ano naman ang trabaho ng mga member? Kayo ay katulong ng ministry sa pag-aakay ng mga kaluluwa. You are the working, reaching out ministry. I-reach out natin yung mga wala pa sa gawain. Kaya nga, ang attitude natin dapat ay ito. Dapat lahat ng gagawin natin ay para sa ikahahatak na mga kaluluwang nalalayo sa Diyos, pabalik sa Panginoon. Pag gano'n ang attitude natin, pag may nasa lubong tayo sa daan at kakilala natin, oy, anniversary namin sa Friday, mag-attend ka ha? Alam niyo, that's one way of reaching out. Kasi baka yung taong yon, masama palang kalooban, nandyan na. Diba? So after ng anniversary, gaya ng sinabi ko last week, tayo po ay magkakaroon na ng weekly or every twice muna, 2 beses sa isang buwan, nagawain sa araw ng Martes. Martes ba? Lunes? Sabi ko, Lunes yata na. Basta yun na yun. Then, simula po sa Friday, ilo-launch po natin ito. Lahat po ng mga nagtotok dito sa harapan, lahat ng nagpipreach ng salita ng Diyos, I encourage you. Simula sa Friday, sa gawain, sa anniversary, at sa mga susunod na Friday sa 103, sana po, hindi ko kayo makitang nakaupo lamang sa mga upuan na yan. Kung sino ang walang talk, sila ang magwe-welcome ng mga attender. Tatayo kayo doon, tatayo tayo doon, at lahat ng dumating doon, iwe-welcome natin, kukumustahin natin ang buhay. Makikichismis tayo sa buhay nila. Bakit? Kasi nakikita ko po sa gawain natin dito na maraming nagkakaroon ng problema, maraming gustong magpa-pray-over pero nahihiyang mag-approach. So to reach them out, tayo ang tatayo doon. Hanggat hindi pumapasok ang magtotok, lahat ng preacher sa labas. Kasama ko. Kasama ako kung wala akong meeting. Aba, kanina lang, late na natapos meeting. Buti late nga, ha? So, kasama po ninyo, kaming lahat na preacher, tatayo dyan at kukumustahin kayong lahat. Tatanggalin na natin yung dating Kamayan Ministry. Kasi mga Kamayan, mga suplada raw. Ay, hindi ba? Bakit? May Kamayan Ministry ka pa ba? Sino? Buhay pa pala yan? Hindi yung Kamayan. Meron pa. Akala ko membership na lahat yan. So ngayon,
preacher na ang kamayan. Trabahuhin nyo yung prayer request kasi humihina koleksyon. Hindi, joke lang. So kayo sa prayer request, lahat ng preacher, tatayo dun. Lahat ng darating, kukumustahin namin. Ngayon, kung kayo po ay may daladalahin sa buhay, tatanungin namin kayo, sasabihin namin, ano po ang gusto nyong ipanalangin namin sa inyo? Iyon ang tanong. Pag sinabing gusto ko po, hali kayo, tangayin nyo na doon, may bakanting kwarto dyan. I-session nyo, ipagdasal nyo, i-pray over nyo, kailangan natin yan. 15 years na tayo. Palakasin natin ang ministry through prayer intercession. At lahat sumama mamayang gabi sa nobena. Ang anniversary po, isasama ko na sa announcement ko ngayon, sa araw ng Biyernes, ay magsisimula ng 9:30. Mayroon tayong almusalang bayan ni Lolita Alcaraz. Sabi ni Bishop. So, kakain tayo almusal, 10:30 simula tayo. Kasama na sa pagkain ng almusal ang picture taking. Okay? Then, sa Friday po, wala kayong mapapanood na broadcast ng anniversary. Noona ko na, walang mapapanood na broadcast kasi ang gusto ko po sana mangyari, lahat ng taon-taon na lamang ay nagmumultimedia, naglalaan ng oras para i-live ang anniversary. Ang gusto ko mangyari this time, lahat sila sumama sa anniversary. Join together. Brother Ron, kailan ang live? So, ang multimedia ministry may special assignment. On the following day, Saturday, ila-live natin ang anniversary from 12 ng tanghali. 12 ng tanghali onwards, naka-live ang anniversary, i-share natin. So, araw ng Sabado. Kaya sa mga nanonood po ngayon, tanungan ng tanungan, maraming nagme-message sa akin, kailan daw ang anniversary? Ang live po ay Sabado, but the anniversary is on Friday. Amen? At sa mga bakante po ang oras, sumama kayo sa akin pagsundo sa airport ng ating mga bisita. Kahapon may nauna nang dumating. Sa mga susunod na araw, marami pa. So 15 years na tayo. Ang tinuturo ng Panginoon sa atin, lumago, mag-grow, mag-level up, mamunga. Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-grow, mag-level up, mamunga. Kapag ganyan ang ating goal sa ministry ito, sasamahan tayo ng Panginoon. Bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon, magagawa natin ang bagay na yan. At alam niyo, ang Panginoon, for the last 15 years, tapat siya. Hindi yan nagbago kahit kailan. Kaya't sa araw na ito, bago tayo magwakas, i-declare natin ang katapatan ng Panginoon. Tayo na tayo. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Taas natin mga kamay natin at awitin natin ang kantang ito. Amen. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na daan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maasahan ang lagi, maging hanggang wakas
Maraming salamat po muli sa araw na ito sapagkat kinatagpo muli ang aming mga puso. Kinausap mo kami at tinamnam mo kami ng salita. Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng ministeryong ito na nagsilbi naming tahanan sa loob ng mahabang panahon. Salamat po sa pag-iingat mo sa lahat ng naririto ngayon at sa lahat ng mga nakikinig sa live broadcast. Panginoon, wala kaming kayang ibalik sa iyo kundi ang nag-uumapo na pasasalamat. At nais naming muli sambitin sa iyo sa araw na ito na mula sa aming mga puso ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-iingat ay lubos naming na-appreciate, Panginoon, sapagkat alam naming mahal na mahal mo kami sa kabila ng hindi kami karapat-dapat. Panginoon, sa lahat ng mga naririto ngayon, i-bless mo po kaming lahat. Pagpalain mo ang lahat ng aming itinataas sa iyo at pagalingin niyo po ang karamdaman namin sa aming katawan. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat walang imposibleng bagay sa iyo na hindi mo ginagawa at kayang ibigay, lalo na sa mga taong sa iyo lamang umaasa. Panginoon, wala kaming kayang ipagmalaki sa harapan mo. Marumi kami, makasalanan, hindi karapat-dapat, pero Lord, pinili mo kami sa gitna ng maraming tao. Pinili mo kami sa gitna ng aming kakulangan. At dahil pinili mo kami, naging karapat-dapat kami, Panginoon, na mapabilang sa iyong kawan. Yahweh, El Shaddai, thank you. Thank you. At sa pagbibigay niyo rin po sa amin ng mga kaibigan sa gawaing ito, mga taong napamahal na sa amin ay turing naming pamilya. Salamat, Panginoon. Salamat po. Wala kaming ibabalik sa iyo kundi ang malakas na palakpakan na tanging sa iyo lamang namin iniaalay. Malakas at walang hanggang patid na pasasalamat sa lahat ng iyong dakilang gawa. Walang hanggang pasasalamat sa iyong mga pagpapala. Walang hanggang pasasalamat sa iyong mga biyaya. Walang hanggang pasasalamat sa buhay at kalakasan. Walang hanggang pasasalamat sa pribilehiyong kami ay napabilang sa iyong kawan. Walang hanggang pasasalamat sa lahat ng bagay na patuloy mong ibinubuhos sa amin lahat. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. Say it, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay mabuti sa aming buhay, Panginoon. Ay mabuti. Bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukuli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay, Ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahig, tulunan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Salamat. Awitin po natin na nagagaling sa ating mga puso. Pasalamatan ng Panginoon, pagkat siya'y mabuti.
bahagi ng ating buhay. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti sa amin. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukuli, maging sa dilim ng gabi. Sa bigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, Sa ating dalangin. sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Gawin na natin sa galing sa ating puso. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Gawin natin na nagagaling sa ating mga puso. Close your eyes, everyone. Taas ang kamay. Pikit ang mata. Say this. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Ikaw ay tapat, Louder. sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Let's hum the song softly. Pikit ang mga mata. Brothers and sisters, special na panalangin ko sa Panginoon sa araw na ito, na lahat ng naparitong may karamdaman ngayon, tunawin ng Panginoon ang lahat ng karamdaman sa ating katawan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng pumaritong may problema, tulungan nawa ng Panginoon. Ang lahat ng pumaritong walang trabaho, pagpalain ng Panginoon at bigyan ng bagong hanap buhay.
Ang lahat ng naparitong pinanghihinaan, palakasin ang Panginoon. At ang lahat ng naparito na kailangan ang pagpapalaya ng Panginoon, palayain sa lahat ng uri ng pagpapalaya na kailangan sa kanilang buhay espiritual. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. I also would like to use this opportunity to thank all of you. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo sa ministeryo. Salamat sa pag-aalay ninyo ng panahon, lalo na doon sa talagang kilala nila yung sarili nila na naglalaan ng panahon sa ministry. Maraming salamat sa inyo. Alam ng Panginoon ang lahat ng inyong ginagawa. Alam ng Diyos ang inyong puso. At ang Diyos ang bahalang magpala sa lahat ng mga nagmamahal sa ministeryong ito. Sa inyo din pong lahat, kung ako man ay may nasaktan sa loob ng mahabang panahon, I'm sorry. Humingi ako ng tawad sa inyo. Kung may nasabi man akong di okay sa inyo, na nakasakit sa inyo, patawarin niyo po ako. At nawa, dumating ang anibersaryong ito na handang-handa ang ating espiritu. Handa ang ating puso upang ialay sa Panginoon. Sapagkat alam ko na ibubuhos ng Diyos ang masaganang pagpapala sa araw na yon. Sa inyong lahat, maraming salamat. Pasalamatan nyo rin yung mga kasama nyo dito, yung mga nag-akay sa inyo. Thank them. Sige, kausapin nyo, pasalamatan nyo, hug them, lapitan nyo, pasalamatan nyo, yung mga naging kaibigan nyo dito, mga naging kachismisan ninyo, pasalamatan nyo. Yung nagbigay sa inyo ng ulam nung isang linggo, pasalamatan nyo. Ha? Thank them. Kuhanin ng mga prayer requests na nais natin pagpalain ng Panginoon. Overtime tayo ah. Tapusin na natin to. Pagkatapos natin, tulong-tulong sa pagliligpit ha, para mabilis tayo. Ang mga akay, huwag kalimutan next week, 5-5-5. Okay, taas ng mataas, Panginoon, ang lahat po ng hawak ng mga kamay na ito'y alam namin pinagpala mo na at ibinless mo. Gayon din ang mga prayer request na nakasulat dito. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, answered prayer kami ngayon. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. 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 Salamat, salamat.